ipa-introduce sa inyo ang ating mga postulants ng misyonero ng Nuestra Señora de la Salette. Nandiyan na po sila. The postulants here, please stand up. Saan sila? Opo, nandiyan na po sila. Palakpak po natin sila po. Kuya? Ay, okay, maupo na sila. Sana focus sana sa kanila. Sila po mga kapatid mula sa East Timor, mula sa Vietnam, Indonesia at Pilipinas. 11 po ang mga postulants po namin at pero kundi lang po sila, iba kasama nila sa director nila si Father James Soliano MS sa mga chapels. Siguro pansinin niyo, kahit ako parish priest, bihira-bihira ako na nakita niyo ako dito sa kada linggo dahil siyempre ako ang pupunta sa mga chapel kada linggo, pero at least isang linggo sa loob ng isang buwan gusto ko rin kayo makita. So that is why ako nandito sa kada pangalawa na linggo. Sa mga kapatid, nandito po tayong lahat, itong banal na pagdiriwang na ito. Habang nandito tayo mga kapatid, isang magandang salita na narinig po natin. Hindi lang po sa Ebanghelyo, sa bawat reading na narinig po natin. Amen? Mga kapatid, sabihin ng Panginoong Hesus sa atin lahat, siyempre lahat tayo, marami po tayong problema, marami po tayong pagsubok. Sa gitna ng lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga problema na naranasan natin araw-araw mga kapatid, sabihin ng Panginoon sa atin lahat, isang tanong, dapat lagi nandyan sa isipin natin, nandyan sa puso natin. Itong tanong na ito po ang narinig po natin dito sa Ebanghelyo. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25. Isang eskriba, lumapit siya sa Panginoong Hesus. Kahit iba ang intensyon niya, iba ang motibo niya. Sinabi ni San Lucas sa atin, itong eskriba, gusto niya subukin si Jesus. Kahit gusto niyang subukin si Jesus, maganda naman ang tanong niya. Tanong ng itong eskriba kay si Jesus, anong dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Tingnan niyo mga kapatid, isa magandang tanong, di ba po? Ito rin sabihin ng Panginoong Jesus, sabihin niya sa atin, sana lagi 24/7 dapat sa isipin natin, dapat sa ating puso. Anong dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? At kapag tanong natin sa Kanya, mga kapatid, Panginoon, anong dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Ang sabihin din niya sa atin, mga kapatid, simple lang, madali lang. Madali lang makamit ng buhay na walang hanggan. Simple nga dalawang bagay na sundin mo. Una ay mga kapatid, sabihin ng Panginoon, pagsunod. Pagsunod, ibig sabihin mga kapatid, obedience. Nothing will happen to our life without obedience. Everything that is good will happen to us with obedience. Ito rin sinabi ni Propeta Moses sa mga Israelita. Narinig pa natin unang pagbasa. Sinabi ni Propeta Moses, mga kapatid, sa libro ng Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 10, mga kapatid, sinabi po niya sa kanila, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng Diyos
at sundin ang kanyang mga utos. Simple, di ba po? Kailangan natin dinggin ang kanyang tinik at kailangan tayong sundin ang kanyang mga utos. Ito rin sinabi ni Lord sa eskriba, po. Kahit alam ni Lord itong taong ito ay subukin niya, pero mga kapatid, ano sinabi ni Lord sa kanya? Kapitulo 10 ni Lucas, 28 na versikulo, sinabi po niya, gawin mo yan at mabubuhay ka. So mga kapatid, anong dapat tayong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Pagsunod. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ang ating presensya dito sa linggong ito, mga kapatid, sa ating banal na lugar na ito, sa harapan ng banal na dambana ng Panginoon, ito isang paraan na tayo makamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Pangalawa na bagay, sabihin ng Panginoon, mga kapatid, pagsunod nga, pangalawa ay pagmamahal. Itong pagmamahal na ito, hindi katulad ng isang binata, isang dalaga, ang kanilang feeling, emotion. Hindi po. That is romantic kind of love, no? Pero itong pagmamahal ng bagay na sabihin ng Panginoon ay, mga kapatid, ito ay mapagbigay daan para sa atin na, mga kapatid, ay ating magpapatawad at magmakaawa, di ba? Magmahabag, mga kapatid, Itong pagmamahal na sabihin ng Panginoon that enables us to forgive, enables us to be compassionate, enables us to be understanding, enables us to be merciful, enables us to be sensitive. So sabihin ng Panginoon sa itong lalaki, itong eskriba, kahit medyo kunding pilosopo, itong kuya, katulad natin, di ba na po? No. Medyo kunding pilosopo siya, sinabi ng Panginoon, gawin mo na yan, may bubuhay ka. Tingnan niyo yung ayaw niyang uuwi, pag-iiya, Ang tanong niya, sino ang aking kapwa? Sino naman ang aking kapwa? Dahil magaling siya di ba? Na-quote po siya sa banal na kasulatan, iba-iba mga libro. Na-quote siya sa Deuteronomio, na-quote siya ng tawag natin Levitico, mahalin mo ang Diyos, buong puso, etc., at mahalin mo ang inyong kapwa. Tingnan niyo mga kapatid, kapag tanong niya sa Panginoon, sino bang aking kapwa? Hindi, sagot ni Lord, ang kapwa mo nandiyan sa tabi mo, hindi po. Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, paano ka maging sa mabuting kapwa? How to be a good neighbor? Hindi ito na, who is my neighbor? Paano tayo maging sa mabuting kapwa? So kahit sino man ang kailangan ating kapatawaran, sino man kailangan ng ating habag, sino man kailangan ng ating understanding, sino man kailangan ang ating etc., mga kapatid, siya ang ating kapwa. Malapit man o malayo. Itong taong ito, mga kapatid, itong eskriba, bilang isang Israelita o bilang isang Hudyo, dahil sa kanila, mga kapatid, ang kapwa nila ay kalaki, katribo, karelihiyon. Ang mga hindi, kalaki, katribo, karelihiyon ay ang mga kaaway. They do not deserve their love. That is what their concept. Ngayon, mga kapatid, sabihin ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, tanong ng Panginoon sa kanya, kaya mo ba isa mabuting kapwa sa tao? Ito rin sabihin ng Panginoon sa atin. Paano tayo mag-isa mabuting kapwa? Paano tayo magkamit ng buhay na walang hanggan? Pagsunod
at pagmamahal. Siguro sa isipin natin, siguro tanong din natin sa ating sarili, bakit may dalawang tao, character doon sa palingagan ni Lord, isang saserdote, isang levita. Dapat sila sana unang asikaso sa itong lalaki, itong tao na agaw buhay, malapit na ng patay dahil dugo-dugo nga. Ano narinig pa natin mga kapatid? Itong saserdote, itong levita, itong pari, at itong sakristan. No, kapag nakita nila itong tao na agaw buhay, dugo-dugo, anong ginagawa nila? Duratso na sila, di ba no? Siguro mga kapatid, para sa akin, no po, no? Para sa akin, silang dalawa mga kapatid, no? Medyo kunding dahil siyempre, ang isip nila, they're preoccupied talaga. Ang kanilang trabaho, ang kanilang asikaso, nandyan sa templo ng Jerusalem. Takbo sila doon. Dahil marami mga tao na maghihintay nandyan sa templo ng Jerusalem. Kung hindi sila abot sa on time nandyan sa templo ng Jerusalem, kawawa ang mga tao. Gusto rin nila magiging mabuting kapwa. Nandyan ang mga tao, nandyan sa maghihintay sa kanilang silbi sa templo ng Jerusalem. That is why mga kapatid, apura sila. Sigurado, deep within them, they might have blessed that guy, you know. Na siguro, they might have prayed in silence, tulungan mo siya, Lord. You know. Praise the Lord, dumating na ang mabuti. So, that is why nandito tayo. So, atin na itong banal na salita ng Panginoon. Hindi lang mga pari, hindi lang mga tao na sa atin, tayo, mga kapatid, asikaso natin. So mga kapatid, madali lang po tayo na magbo-blame sa ibang tao. Ngayon, sabihin ng Panginoon sa atin lahat, please, subukan mo maging isang mabuting kapwa. Ang mga tao na kailangan ang ating kapatawaran, kailangan ang ating understanding, kailangan ang ating habag, kailangan ang ating kunding sensitivity. Sila po ang ating mga kapwa at sa kanila dapat tayo maging sa mabuting kapwa. Pagsunod, pagmamahal. Upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Magsitaya po tayo. Sumasambalataya ako sa Diyos amang